Nasaksihan nga ni David ang mga hiyaw nga nitong si Mokang. Ninais niya na makalabas at makalaya sa apat na sulok na kanyang kinalalagyan. Pakiramdam niya ay isa na siyang preso at napakasikip na ng bahay para sa kanya. Subalit wala siyang magagawa dahil nga si Ramon ay hindi hahayaan na makatakas siya. Pagkat ang isip ni Ramon ay pag-aari na niya itong si Mokang, anuman ang mangyari ay hindi siya papayag na makawala si Mokang sa kanyang buhay. Kaya may pa nga ay galit na pinaghihila na nga ni Olga itong si David dahil sa takot niya na baka makita siya nitong si Mokang. Alam naman ni Olga kung gaano kakilala ni Mokang itong si David. Tiyak na katapusan na ng kanilang panluloko sa oras na mabisto nga sila nitong si Mokang. Minsan hindi maintindihan ni David ang inaasal nga nitong si Olga, subalit wala siyang magagawa kundi sundin ang mga utos nito sapagkat siya ang nagiging boss nga nitong si David. Sa kabilang banda, nakaisip si Mokang ng isang paraan kung paano makalabas sa kwartong yun. May nakita nga siya na fire extinguisher. Yun agad niyang ipinukpok sa salamin ng bintana. Kaya naman nakalabas siya. Sakto naman na dumating naman nitong si Ramon. Narinig niya ang kalansing ng mga salamin na nangabasag. Natitiyak niyang kagagawan yun ni Mokang. Kaya naman dali-dali niyang binuksan ang naturang kwarto. Mabuti na lang at hindi pa nga tuluyan nakalabas ng bahay itong si Mokang sapagkat napakataas ng bahay na iyon at nag-aalala si Mokang kung paano siya makalabas. Naman naabutan siya nitong si Ramon at agad siya nitong hinila papasok ng bahay. Iniisa-isa pa ni Ramon kung anong laman ng kanyang bag. Sinabi ni Mokang habang nagmamakaawa dito sa kanyang asawa na palayain na siya sapagkat hirap na siya. Habang tumatagal, nangungulila nga siya sa kanyang mga magulang. Subalit hindi makakapayag si Ramon hanggang sa may nakita nga itong si Ramon na mga sapagitang tuyong-tuyo na. Ito'y kanyang tinanong kung kanino galing ang mga ito. Hindi pinanggit ni Mokang kung kanino galing ang mga tuyo yung sampagita. Subalit sinabi niya kay Ramon na parte at bahagi siya ng kanyang mga nakaraan. Galit na galit si Ramon kaya naman pinagpupunit niya ang mga naturang bulaklak at sinira niya ang mga ito. Nais niya nakalimutan ni Mokang ng tuluyan ang kanyang mga nakaraan. Nagpaplano rin itong si Ramon na ilayo na nga si Mokang at tumira na nga sila sa ibang bansa. Ano nga ba ang naghihintay na kapalaran ni Mokang? Ngayon, nasaksihan na niya at nakilala na niya ng lubusan ang kanyang taong pinagkasalan. Mali lang pala ito at nagpanggap lang sa kanyang harapan. Ngayon ay wala na siyang laya sapagkat asawa na siya nito at kailangan harapin niya ang katotohanan.